Hey mommies, ito yung na-collect ko na breast milk doon sa right side ng aking boob habang naglalatch si baby sa left. So ano lang siguro 5 minutes nakaano tayo 40 ml. And then pagsasamahin ko sila once na same na sila ng temperature. Ito yung na-collect ko from last night. Tapos ito isasalin ko lang siya dito. Tapos re-ref ko muna. Then pag same temperature na, saka ko na sila pagsasamahin and ibabag. Ayan. Tapos ilalagay natin siya sa bag. Then freezer. Okay, thank you. Okay. Okay. Hindi pala din naman sila yung mga ano pa? Hello, mommies. Natutulog na si baby. Kakatapos lang niya maligo. And chine-check ko siya from time to time. Kailangan kasi itong rocker na to is merong supervision talaga. And naka-elevate naman na yung kanyang neck and yung higa niya. Inayos namin yung kanyang higaan. So, hindi na siya yung pa-inclined position. Sobrang himbing ng tulog niya dito sa swing. Kailangan ng laging bantay. Laging i-check kung nagbago yung position niya kasi hindi pwede yung paggagalaw siya is yung baba niya nakadikit na sa leeg niya or sa dibdib niya. I mean yung hindi pwede yung paggagalaw niya lagi kong tinitingnan. Dapat hindi nakadikit yung baba niya sa kanyang dibdib para nakakahinga siya ng maayos. Ayan. And pag napapansin ko na nag-iiba yung pwesto niya, inaayos ko agad yung higa niya. Nakabawi-bawi ako ng tulog mga mommies kagabi. Sobrang okay na ako yung
meron lang akong kahit putol-putol na tigda 2 oras. Okay na ako doon kahit 3 sets ng tigda 2 oras na tulog. Kapag minsan kasi 15 minutes lang, bigla siyang iiyak. So, medyo yun, masakit sa ulo. Pero kagabi, medyo okay yung tulog ko mga mommies. Kasi, ang nangyayari is nagko-co-sleeping kami. So, tinatabi ko siya. And then, may mga harang ng unan. Tapos, hindi naman ako heavy sleeper. So, light lang ako matulog. So, konting galaw niya lang or ungot niya is nagigising na ako agad. Tapos, kapag alam ko na check ko yung oras and then kapag 1 hour na or 2 hours na tapos medyo paiyak na siya, ayun, papadedehen ko na siya. And then, sobrang laking ginhawa mga mommies. Hindi na kami nagbobote, hindi na ako nagpo-pump. Thank you Lord. And so far, kailangan na lang gawin yung exercise sa kanyang lip and tongue. Didiinan lang namin using yung finger namin. Tapos yung tongue niya itutulak namin para iwas sa reattachment or iwas yung pagbabalik ng lip and tongue tie. Kasi bumabalik yun kapag hindi na exercise. So, yun ang ginagawa namin every time na bago siya mag-feed or after siya mag-feed or pagising na siya. Ayun. Medyo naiirita pa siya doon. Siguro medyo masakit pa. But thank God na hindi naman nilagnat si baby. And meron kaming follow-up check-up on Saturday. On Saturday. So, yun, babalik tayo kay Gerochi. And then hopefully okay na. Kasi super layo nun sa amin. Hassle, mag-grab, and magpadede sa labas. But so far, so good yung latch niya. Although may signs of konting dehydration, which is later may check-up pala ako sa OB ko. And sabay na din namin si baby sa pedia. Kasi yung OB ko and pedia, same sila ng clinic. So, thank you Lord na isahang punta na lang. And, ayun, tatanong ko yung mga nakalista ko na kung ano yung may mga nakalista akong questions, especially yung pagpapalit ng diaper kasi hanggang ngayon hindi pa rin nagpo-poop si baby. Parang 2 days na siyang walang poop. Nabasa ko sa ganitong pa 2 weeks, dapat araw-araw may poop ang diaper niya. Tapos medyo dark yung ihi niya kaninang umaga. And doon ako na-bother kasi kapag medyo parang may stain siya ng orangey yung color, parang sign siya na dehydration. So, pinicturean ko yung diaper niya. And then, itatanong ko sa pedia niya kung normal ba yung ganong kulay ng ihi niya. And yun, hopefully okay naman. Nung na-surgery, humina yung latch niya. Kasi nga, syempre, numb pa yung kanyang mouth, yung lip niya, and tongue niya. So, kahapon pa lang siya bumawi ng pagdede. Yung talagang naririnig ko yung gulping sound while breastfeeding. Kasi, for the past few days, especially nung hindi pa na re-release yung kanyang lip and tongue tie, talagang walang gulping sound. Talagang hirap na hirap siya mag-latch, na parang shallow talaga yung pagka-latch niya. Pero ngayon, nag-improve naman siya. Not 100% na magaling na siya mag-suck. Medyo shallow pa rin yung latch niya. Pero yun yung pinapractice namin every day. And ang problema kasi minsan sa pag-breastfeed niya, nakakatulugan niya yung pagdedede niya. So, imbes na parang mabubusog pa siya, nakakatulog na niya parang konting sip-sip lang is pampatulog niya na, which is minsan ginigising ko siya or kinikiliti-kiliti ko siya kapag feeling ko saglit pa lang siya nagdedede para at least mas marami yung intake niya, hindi siya ma-dehydrate. Especially pag gabi. Kasi pag gabi medyo antok siya, gusto niya lang matulog or konting dede, ganyan. So, human pacifier. Yeah. Mga kaganapan, sobrang laking ginhawa, sobrang sarap sa feeling na meron akong enough sleep. Although, hindi siya super enough, alam ko. Parang siguro 4 hours na putol-putol. Pero okay na yon kaysa yung first few days ko, first 5 days ko ata, 1 oras lang kada 24 hours yung tulog ko. And sa umaga, nagpapatay na kami ng aircon. Early morning, pagkakagising. Sa gabi na lang kami nag-aircon. Kasi, para maswaddle namin siya. And para komportable yung tulog ni baby. So, ayan. Yun ang aming routine. Milky? Milky? Yeah.
baby. Tapping for my baby. Ay na nga, alasin ko na ano. Prepare na tayo for our check-up. Gising na si baby. Papadedeen ko lang siya. You're not Let's use go to anything. the You understand? center. Sabi ko, huwag siya mangyayari. Hello, mommies. Nakauwi na kami galing ng check-up. Pinalitan yung ano ko. Nilinis yung sugat ko ng ubi ko. And then, ayun, nagpa-check-up na din si baby. And ayun, bumaba nga si baby ng timbang ng 3.2 kasi siya pinanganak. 3.1 lang siya. And syempre malaking factor yung laser ng kanyang lip tie and tongue tie kasi nag-a-adjust pa, hindi pa siya makasak ng maayos. Buksan ko lang ang ating aircon. Ayun, more on ano talaga, the unli-latch, and kailangan siguraduhin na si baby is tama yung latch niya. Talagang deep latch kasi nakakatulugan niya. Sobrang antuki ni baby. Parang lagi lang siyang tulog, kada daddy tutulog. Kapag gigising siya, konti lang, yung tipong iiyak lang siya, tapos tatahan ng konti, wala pang 10 minutes, 20 minutes, nagising siya, maghahanap ulit siya ng dede, tapos makakatulugan niya na. So, yun yung medyo struggle na ginagawa namin ng paraan is yung pag-suck niya, and deep latch talaga. So, ayun, hopefully maging okay ang lahat, and alam ko babawi na ng latch ng dede, gabawi na si baby ng dede kasi nakaka-recover na yung kanyang lip and tongue tie. Kahapon ko napansin yung medyo nagbe-big gulp na yung pagdede niya. So, ayun, more practice na lang kasi nga na-nipple confused din si baby. Yun, only latch lang ng only latch, and kailangan 2 hours, every 2 hours talaga yung kanyang pagdede. So, yun. What is that? Starbucks. The flatbreads. And the drink. Nice one. Wait pa. Morning, I love you. Good morning. And hello, Kenzie. Later we will go out, ha? Bebe, go to the far away. Good morning, Kenzie. Bebe, Good morning. Chog, later we will go to Okay. Good morning, outside by gamot. Good morning. Kenzie. Hello, Kenzie. Okay. Let's go. Sama ka dito. Wait, I wanna kiss you. Sterilize tayo ng mga, ito lang naman yung ini-sterilize namin lagi, haka, kasi hindi na muna ako nagpa-pump. And then itong mga storage bottles, kapag ilalagay na sa ref yung na-collect na breast milk. Ayan lang siya. Oops. Sterilize na. Prime.
What's your breakfast? Burger. Favorite? Wings tenga.